So hello guys, kumusta? So kumusta po yung ating mga kababayan dyan, especially po sa Davao. Meron pong earthquake na 7.4 magnitude. So napakalakas niyan guys. So yung epicenter is nasa Davao Oriental Province sa Manay. So sana walang masyadong napinsala guys. So I've heard, nabasa ko sa news na merong as of now na 6 people na namatay. At sana po wala nang masyadong pang mapinsala. So talagang napakalakas po ng 7.4 mga kajanski. And then nag-worry kasi ako dahil yung pamilya ko is nasa Jensan. So of course magkaratig ano lang yan sila. So minessage ko agad yung mama ko. So sabi niya naramdaman din nila. So mga nasa 5 something. Kasi yung epicenter is 7.4 sa Davao guys. So ayan. Kaya, buti na lang yung mama ko guys, nasa kapatid ko, doon siya nagstay. So, kasi malapit kami sa dagat guys, sa likuran ng bahay namin is dagat. So, merong mga tsunami warning alert, alright? So, tsaka yung mama ko din, mag-isa lang siya sa bahay. So, ayan. So, meron din mga aftershock guys. So, sabi ng mama ko, nung chinat ko siya kanina, merong 2 beses, okay, na aftershock. So, nakakatakot. So, ayan, na mag-ingat po tayo lagi. And then, marami po talagang napanood natin. Sobrang lakas. So, na-remember ko guys, dati na, I think, I was 16 years old ako guys. Nasa high school ako noon. So, yung naranasan kong malakas na lindol is, nasa 5 AM na yun guys. So, syempre, tulog pa yung lahat. And then, nagising na lang kami sa, talagang niyuyugyug yung aming kama. And then, as in, hindi ka makalakad talaga. Kailangan mong gumapang. Okay, papalabas ng bahay. So, talagang napakahirap. Tsaka, ano, syempre, pag mawalan pa ng kuryente guys, di ba? So, napakahirap. Kasi meron ako nakitang, video. Syempre, yung earthquake na yun ay, I think 9 or 10 AM nangyari. So, syempre yung mga estudyante na nandun na sa kanilang mga classroom. So, nung nangyari yon, so talagang yung mga estudyante talagang nagpanic guys. Hindi nila alam kung ano yung gagawin nila. So, ayan. So, sobrang talagang kailangan meron tayong mga alam na dapat pag nangyari yung mga ganun is alam natin yung agad yung ating gagawin. Kailangan i-safety natin yung ating mga ulo. Alright? Magkumuha tayo ng mga bagay na pwede nating ipantabon sa ating mga ulo guys for safety. Alright, and then syempre hindi natin talaga maiwasan magpanic guys, alright? Kasi pag nandun ka na sa sitwasyon, talagang nakakatakot. Kasi naranasan ko na rin yan dati guys. And then lumayo ka kung saan yung talagang alam yung maraming matutumbahan ka ng mga debris or yung merong mga sa mga gilid-gilid. So kailangan pumunta ka sa area na medyo safe ka. And then pagkatapos, kung pwede mo nang hanapin yung exit, okay? Dahan-dahan palabas. So, ayan guys. So, sana yung mga napinsala, okay? So, nakikiramay po tayo. And then, after that guys, meron din sa Cebu, bago nangyari yan. Meron din sa Cebu guys na medyo malakas. Pero mas malakas yung dito sa ngayon guys. So, talagang sobrang mag-ingat po tayo lagi. Kasi, ang nakakatakot kasi hindi natin alam kung paano natin paghandaan. Hindi natin alam kung kailan siya mangyayari, di ba? So, agad-agad siyang nangyayari. So, hindi talaga natin na alam. So, dapat ready tayo. Ganun. Meron tayong mga, halimbawa, mga safety na pwede nating i-ready ba? Na yung mga flashlight, ganun. Just in case kasi gaya yan, pag nawala ng kuryente, di ba? Pag nasa loob pa tayo, lalo mga so, hindi natin makita yung daan. So, ayan. So, thanks God guys kasi yung family ko is okay naman. Alright. So, mag-ingat po tayo lagi guys. And then, sana po wala na pong sumunod. Kasi talagang papanik na yung mga tao. Okay. So, ayan guys. Papakita ko lang yung mga picture. Okay. Kung ano yung mga nangyari sa nung kasagaran ng lindol. So, talagang napakasaklap. So, ayan guys, mag-ingat po tayo lagi.